Inasuhan na ang dalawang suspect sa panggugulpi at pananakal ng isang transgender sa Pasig na kanyang ikinamatay. May unang balita si Mark Salazar. Gusto ko pong hustisya. Ang sakit na ginawa niyo sa anak ko. Sabay sa pagluluksa sa pagpanaw na nag-iisang anak na si Shaina ang matinding galit na nararamdaman ni Nanay Melinda Bayabay. Ang 29 anyos na transgender kasi, biktima ng karahasan ng mismong mga kabarkada. March 1, magdamagang nag-inuman ang 5 magkakabarkada sa Barangay Pineda, Pasig City. Ayon sa salaysay ng dalawa sa kanila na tumatayo ngayong testigo, nagbibiruan sila ng inasar umano ni Shaina ang isa sa 2 suspect. Ang inaasar nung biktima ay yung isang suspect na hindi LGBTQ. Yung 21 years old. Ngayon, inaawat siya ngayon itong LGBTQ, ayaw magpaawat. Kaya ang ginawa nitong LGBTQ, base sa testimonya ng mga witnesses, sinakal niya yung biktima natin. Hanggang sa halos hindi na siya makahinga. So instead na umawat itong isang suspect natin, binugbog pa niya yung biktima natin. Base pa sa salaysay ng saksi, matapos ang pananakit ay may dugong lumabas sa tainga, ilong at bibig ni Shaina. Pero nakauwi pa raw ang biktima sa kanilang bahay. Pag uwi po niya rito, puro pasan na siya. Sabi niya sa akin, pagtakpan niya yung mga nadulas lang daw po siya. Pero paglipas ng 3 araw, sumakit ng matindi ang ulo ni Shaina, dahilan para magpadala siya sa ospital. March 7, pumanaw na si Shaina. Hindi natin masabi sa ngayon kung sino nakapuro sa kanila. Pero base nga doon sa kanyang tinamong mga tama, pinagtulungan talaga siyang bugbugin. Sinampahan na ng kasong homicide ang 2 gumulpe sa biktima. Sa ngayon, malaking konsolasyon na raw kay Nanay Melinda na nakasuhan na ang mga suspect at hindi raw siya titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.